Mapagpalang araw. Dito po tayo sa tahanan, bahay ni Ate Ason. Doon po siya. Meron siyang ginagawa. Walang problema yon. Ako naman nandito ako upang magbahagi ng salita ng Diyos. Naririnig niya po ako kasi tingnan niyo. Ayun, nakikita niyo siya. Siya yan. Dinadalaw po natin siya once a week upang dalan siya ng salita ng Panginoon Diyos na nakatala o nakasulat sa Biblia. Biblia po ang batayan ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos o Bible sharing. Opo, pero bago tayo tuluyan papalaot, tayo muna'y hihingi ng gabay sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito'y salita niya maselan. Hindi natin ginagawang biro-biro sapagkat ang Diyos ay hindi nabibiro. Kung ang tao nabibiro, ang Diyos hindi po nabibiro. Tandaan niyo po yan. Kung minsan po may mga tao, sabihin na natin, kung minsan nabibiro nila ang Diyos. Yung bang wala silang ingat. Wala silang ingat. Yun po yung nakasulat sa Galatia 6:7. Huwag niyong biruin ang Diyos, hindi nabibiro ang Diyos. Hindi siya gaya ng tao na nabibiro. Panginoon Diyos, aming Ama, gisag pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat manunood ng bidyong ito, makikinig, manunood, sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay namin mga taong buhay, hindi mga taong nakalibing na buhay, sapagkat ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yang salitang kumusta kayo? Kumusta ka? Napakagandang salita yan. Pag meron kang kaibigan na matagal mo siyang hindi nakikita at bigla mo siyang nakita, kumusta ka? Napakasarap pakinggan po sa tenga na meron nangungumusta sa iyo. Ibig sabihin, may nakahala-hala pa sa iyo. Pero kung wala nangungumusta, ibig sabihin, wala nakahala-hala sa iyo. So, ngayon, may ganitong eksena po sa Senado ng Pilipinas na tinatawag nilang, sabi nga ng iba, kapag wala ka ng karera o laos ng karir mo sa pagiging artista, ang sabi nila, tumatakbo sa politika. Kagaya ni Robin Padilla. Dahil wala ng karera sa industriya, wala na. Tagal nang walang showbiz career eh. Tumakbo siya ng senador at pinalad na manalo at ng number 1 pa. Ang sabi ng mga miron, may mga senador nagbabalak na maging artista. Yan. Ito po yung mag-asawang ay magkapatid na Alan at Pia Cayetano, anak ni kumpanyero na si Rene Cayetano na naging senador din sa kanyang panahon. Kailan naganap ito? Noong panahon na sila po ay gumagawa ng pelikula. Kaya sinabi kong pelikula kasi parang scripted po ang kanilang palabas. Ang sabi, pinakita po sa video, ang sarap nilang magkape, magmerienda, nagtatawanan sila sa isang kwarto. Pagkatapos nung mayroong nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado rin, ang sabi nila, lumabas yung wala man lang nakahala-hala sa amin.
sabi ng magkapatid. Si Pia Cayetano umiyak pa. Kaya nasabi ng tao, mukhang nagbabalak na maging artista. Yan. Hi. Busy. Sipin niyo po yan. Bakit naman sila kukumustahin ng kanyang kapwa senador? Unang-una, inagaw nila ang Senado sa kamay ni Senator Ping, ay ni Tito Soto. Nang ginawa ni Cayetano, tinawagan nitong si Bato na batugan, nagtatago. 6 na buwan nagtatago, pero sumusweldo ang kanyang pamilya. Kayaya, kapal ng mukha. Meron pang iba't mga benepisyo ron. Ang sarap buhay. Tinawagan siya ni Alan para agawin ang Senado sa ilalim ng liderato ni Soto. Yan pinagtapat niya ni Bato. Kaya nung dumating si Bato, yan, nagtagumpay sila. 13 kasi sila eh. Ano yung 13? Judas. Kumbaga, inudas nila ang kanilang kapwa senador. Pagkatapos naghahanap kayo, wala man lang nangungumusta sa aming mga senador na mga inagawan namin ng posisyon. Bakit ka kukumustahin? Nagtaksil ka sa kanila eh. Umayos naman ang takbo ng Senado, pero mas gusto nyo kayo nakaupo kasi nga pinoproteksyon na ninyo ang impeachment ng inyong pohon na si Sara. Sino ba si Cayetano? Tumakbo sa ilalim ng Duterte bilang vice presidente. At hindi siya pinalad. Ang pinalad si Vice President Leni Robredo. Magkaibang partido sila. Kaya walang inabot na magandang si VP Leni sa kamay ni Duterte. Naging cabinet secretary ngayon si Alan Cayetano, Foreign Affairs. Isipin niyo po yan. Ngayon, naghanap kayo ng kumustahin kayo. Sino kayo? Para kumustahin kayo. Mga grupo kayo ng umudas sa inyong mga kasama. At yung kapatid niya, umiyak pa. Si Pia, wala man lang, hindi man lang kami kinukumusta. Kumusta na kami habang under attack ang Senado, sabi ni Alan Cayetano. Pag sinabing under attack, nasa ilalim ng pag-atake, ang tanong, sino po ang umatake sa kanila? Wala naman umatake eh. Eh bakit? Andun mga media nga eh, hindi alam kung paano kukuha ng mga balita at saka mga picture eh. Nagkakaputukan na, hindi nga sila napakapangit ang ginawa ninyo. Winasak ninyo ang bansang Pilipinas dahil sa inyong ambisyon sa politika. Sinasabi mo nga under attack, sino umatake sa inyo? Sino unang nagpaputok ng baril? Hindi ba yung Sergeant at Arms? Na si Mau Aplaska? Na mista ni Bato? Kukunin na lang si Bato. Andun ang warrant of arrest ng ICC. Kinausap mo si NBI Director Matibag na under custody ko siya. Under custody mo pala, bakit mo siya pinatakas? Eh bakit? Nang tumakas sila ni Robin Padilla, ang uli niya nakausap ng gabi na yun, ikaw. Pinagtapat ni Padilla yan. Sigurado nagpaalam sa iyo si Bato, natatakas na lang. Eh hindi dapat ikaw, dahil binigyan mo siya ng protection, huwag kang aalis, baka bigla kang hahanapin sa akin.
Di ba tama? Abogado ka pa naman. Ginagawa mong tao ang mga mangmang. Kung gusto mo maging mangmang sa batas, huwag mo na kaming idamay. Desaktor. Sino nga mataki sa inyo? Pinakitang maliwanag sa video saan nanggaling yung putok ng barel? Sa Senado. Ibig sabihin, inatake kayo pero may bumabarel. Eh di sana may patay. Merong ba nasugatan? Wala. Asarap nga ng inyong naka-video nga kayo eh. Naka-live kayo. Nagmi-chika-chika tsaka merienda pa. Hindi ba? Habang nagpuputukan, ay takot na takot daw sila. Sino niloko nyo? Saan pinutok yung barel? Yung pong Senado, then GSIS, ayan magkatabi sila. Nandito sila kay Tano. Ito po yung GSIS. Nandito po ang NBI, si Matibag. Oh. Ito, merong pinto rito sa pagitan nila. Tumawag yung GSIS na tulungan sila ng NBI kasi nga hindi nila nakikilala yung mga taong labas-masok doon sa pinto. Oh. Kaya nandun po ang grupo ng NBI. Oh. Saan ang galing ang barel? Saan ang galing ang putok? Eh di galing sa inyo, mga senador. Doon galing ang putok papunta sa GSIS. Oh. Sino muna nagpaputok? Ang inyong Sergeant at Arms, si Mawa Plaska, na mista ni Bato sa PMA. Ngayon sasabihin mo, under attack. Sino kumatagi sa inyo? Sige nga, patunayan mo. Kung under attack nga yung Senado, ang yabang mo pa magsalita, gumanong ka pa sa lamesa eh. Wala naman umatagi. Kayo nga ang umatagi eh. Inatake ninyo ang Senado. Nilagay ninyo sa matinding kahihiyan ng bansang Pilipinas. Kayo sa international news, kawawa Pilipinas sa inyo. Ginawa nyo ng basura ang Pilipinas. Isipin nyo, may kaso ang Bato. Kinanlong mo. Pinatakas mo. Kaya sabi ni NBI Matibag, dapat maging lalaki ka. May usapan tayo, kagaya ngayon, Lunes. O, pwede nang isilbi yung warat. Paano ngayon isisilbi sa'yo? Asan ang Bato? Bato na. Dapat ang ginawa mo, in-under custody mo siya. Sa sinabi ko, Bato, hanggat hindi natatapos ang Korte Suprema, huwag kang aalis kasi nasa ilalim kita ng custody. Sino kakampi mo? Joel Villanueva, anak ni Mr. Eddie Villanueva ng GIL. Simbahan yan. Na-involve sa korupsyon, sa flood control. Sino pa? Si Marcoleta. Sino si Marcoleta? Member ng Iglesia ni Cristo. Andog yan. O, meron din ba siyang ano? Meron, 500 million. Sabi ni Ping Lacson. O. Isipin niyo. Dapat, ang tinitingnan ninyo, ang kinukumusta ninyo, yung mga pinatay ni Bato na pamilya hanggang ngayon, humingi ng katarungan. Hindi nyo man lang sila kinumusta. Samantalang kayo, hindi naman kayo patay. Gusto nyo kumustahin namin kayo? Kumustahin kayo ng kapwa nyo senador na pinagtaksilan ninyo? Malayo. Mga best actor, best actress kayong magkapatid. Winasak ninyo ang Pilipinas. Wasak na wasak na. Kayong mga nanonood ng video ito. Wasak na po ang Pilipinas dahil sa dalawang iyang partido na kaya. Ang yabang ang sabi niya, hindi nyo matitibag yung Senado under my leadership.
Ano ka mo, Peter ka, ala Peter Cayetano? Tibag na! Dahil sa ginawa mo, tibag na! Ano pa titibagin? Wala na. Tibag na. Yung mga grupo mo, involved sa corruption. Yung magkapatid na bilyar. Kumusta naman yung prime water? Kinumusta mo ba yung prime water? Kinumusta mo ba yung mga nabiktima ng prime water? Kinumusta mo ba? Ngayon naghanap kayo ng kumusta? Sino mga kumusta sa inyo? Mga taksil kayo. Mga hudas kayo. Di ba 13 kayo? Hindi ba ang 13 hudas? Masabi nga na last year, si Labi Villanueva, isang pare. Hudas, balasubas. Mga balasubas kayo. Ngayon naghanap kayo ng kumusta. Sino ko kumusta sa inyo? Napakasinungaling mo. Yang si Baba, kapatid niya, Pangulo, sinisirahan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Anong klaseng kapatid yan? Isa pa rin nagtatalak sa Senado yan. Humod na sinungaling, naglubid ng kasinungalingan nang lumabas ang totoong pangyayari. Tinuturo nyo sa Matibag ng NBA. Wala naman si Matibag dyan. Nasa GSIS pala siya. Wala sa loob ng premises ng Senado. Kayo ang nandyan. Tapos sasabihin nyo, inaatake kayo. Sino namatay? Sino nasugatan? Wala. Kayo lang nagdrama, gumawa kayo ng maliit na pelikula. Anong klaseng pelikula? Naganap sa loob ng 24 oras. Kaya ang Biblia po, ang sabi ng Biblia, sa 1 Jesus, ganito po ang sabi ni Jesus about Satanas. Basahin po natin ano. Sabi niya ay ganito. Kaya lamang pupunta rito si Satanas ay upang magnakaw, pumatay at mangwasak. O, yan ang trabaho ni Satanas. Pumatay, magnakaw, mangwasak. Ano pa? Magsinungaling. 8:44 ng 1. Anong sabi ni Jesus about Satanas? Eto. Kung siya'y nagsisinungaling, si Satanas at tinutukoy ni Jesus dito, likas ito sa kanya. Ano ang nature ni Satanas? Sinungaling. Ikaw Cayetano, ang ginawa mo, naglubid kayo ng kasinungalingan. Tapos gagamitin mo pa pangalan ng Diyos? Bakit? At sabi ng Diyos, huwag niyong gamitin sa walang kwenta-kwenta kapararaka ng aking pangalan. Ginagamit mo ang Diyos. Anong sabi mo? Kung hindi kayo believe sa akin, ang Diyos believe sa akin. Bakit nakausap mo ba ang Diyos? Kinausap ka, Alan, believe ako sa iyo. Inudas mo ang kapwa mo senador. Ginawa mong mabaho ang Pilipinas sa buong mundo. Ang lakas ng loob mo. Ano pa sinabi mo na sinabi ni Matibag? God is watching us. Oo, totoo yan. Nakatingin ang Diyos. O basahin natin sa Biblia. Pero hindi believe sa iyo ang Diyos. Ikaw lang nagsabi niyan eh. Kaya mayabang ka. Kasi pag sinabi mong believe sa iyo ang Diyos, dapat nagsalita ang Diyos mismo sa iyo. Alan, believe ako sa iyo. Ganun yun. Halimbawa, kaibigan mo, kausap mo, believe ako sa iyo. Yun, nagkausap kayo. Eh, ang Diyos hindi po nakikipag-usap sa mga sinungaling. Tandaan nyo yan. Ito po nakalagay sa 4:13.
Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hiyag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Talagang God is watching us. Kaya yung ginawa nyo, talaga nakita ng Diyos yun. Tapos gagamitin mo yung pangalan ng Diyos sa walang kapararakan. Kapag nagigipit ka na, tapos pa-load ka pa sa Senado, sinong maniniwala sa iyo? Sinong maniniwala sa iyo? Joel Villanueva, Jesus is Lord Church. Sabi mo, isa ka pa sinungaling. Wala akong kakilalang DI sa Bulacan. Kamukha mo, pinakilala mo yung DI ng Bulacan. Yun din ang nagdiin sa iyo na project mo sa flood control. Yung pinakilala mo. Ginagamit mo Senado. Parang nasa loob ka ng simbahan. Ginagamit mo ang luneta sa rally ninyo, anniversary ninyo. Para pagtakpan ang sarili mo. Ang dapat mong gawin, Mr. Villanueva, isuko mo ang buhay mo sa otoridad. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Pag wala kang kasalanan, okay. Defensive ka eh. Merong testigos kaya tinuturo ka. O di ba? I-demanda mo sila. Kaya ayun yung i-demanda yung nagtuturo sa inyo kasi mas lalong lalakas ang loob mga yan. Lalo kayong idihin. Ano sabi ng tatay mo si Eddie Villanueva kay kongresista na taga Bicol? Bata! Alam mo ko sino? Buti na born again si Eddie. Si Brother Eddie. Kung hindi, kita mo, nagbabanta pang tatay mo. Kung hindi, dati kang aktivista, Mr. Villanueva. Eddie Villanueva. Pero ang pinag-uusapan, may nagreklamo sa anak mo. Sibak party list ka. Ano ba ang sibak? Against corruption. Pero nagsalita ka ba? Hanggang ngayon, pipi ka pa rin. Pero pagdating sa simbahan nyo, doon ka nagsasalita. Bakit? Simbahan yun, hindi politiko yun. Yung inyong mga miyembro, niloloko nyo. Yun ang ginagawa nyo parang Congress, Senado. Kung walang kasalanan ng anak mo, isuko mo na siya. Hayaan mo litisin siya. Kung walang kasalanan, okay. Hindi. May nagturo eh. Yung hindi niya kakilala. Then kakilala niya pala. At meron pa siya kiningin project. Hallelujah. Naka-record yan. Di na mabubur. In the history na yan. Hindi ako galit sa inyo. No political color dito. Ang salita ng Diyos ginagamit kagaya na nito, Bible study, sa loob ng simbahan. Hindi ginamit sa Senado. Hindi ginagamit. Ayun naman. Kung talagang wala kayong mga senador, kung talagang wala kayong binulsang pera, isuko nyo na sarili nyo. Ayan yung gumulong ang hustisya. Ikaw ba to? Ang tapang mo nun, ang yabang mo nun, nung kayo ang may hawak ng kapangyarihan ng Pilipinas. Ngayon, takbo rito, takbo doon, tago rito, tago ro, pero sumusweldo. Para kayong mga hasong matatakaw. Samantalang yung tao, pag hindi pumasok, pagagalitan ng boss. Wala pang sweldo. Wala na sweldo, pinagalitan pa. Samantalang kayo, anong sabi mo? Trillanes, Mr. Trillanes, ngak. Go ahead, make my day. Gusto mo, ikaw pa mag-post sa akin eh. Nung nandun si Trillanes, ano sabi mo? Ba't nandun si Trillanes? Ninimbita mo siya eh. Ito naman si Marcoleta na magulo ang utak. Ibig sabihin, pag pinakain ka ng tae, kakain ka tae, ano sabi ni Sunny Trillanes?
Pag sinabi mo pupunta ako dyan, babatukan kita, pupunta at babatukan kita kanya. O sige nga, i-challenge kita. O si Duterte nga, hindi siya umubra kay Trillanes eh. Ikaw pa, na isang senador ng Iglesia ni Cristo, na anti-Kristo, lakas ng loob ninyo, magsalita. Amunin nyo si Trillanes, hindi manda nyo si Trillanes. Kasi hindi nyo kaya hindi manda kasi meron siyang ebidensya. Yan ang problema sa inyo. Ang sabi nga ng Biblia, ganito po ang sulat ni Apostol San Pedro. Ang tao lilipas din niya. Hindi po ko muna punta kayo sa Senado. Akala nyo kung sino kayong mga hari. Sukdulang magsinungaling kayo. Ito. Unang Pedro 1.24. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo'y natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ganyan po ang tao, inalintulad sa mababang uring halaman o damo. Ano daw siya? Pag namumulaklak, ang ganda, inaangan natin. Samantalang inaapakan lang ng paa ng tao yan. Pero darating ang araw, lilipas po. Ganyan ang tao. Lilipas din kayo. Hindi habang panahon, nandiyan kayo sa poder ng Senado. Na kayo mga sumira sa bansang Pilipinas. Nakakaya na po ang Pilipinas sa international. Winasak ninyo. Wala kayo respeto. Naghanap kayo ng kumusta? Kumustahin nyo naman yung pamilya ni Kian de los Santos. Anong sabi ni Kian de los Santos sa 3 pulis na kumuha sa kanya? Sir, bukas meron po akong exam. Anong ginawa ng mga halagad ni Satanas, yung 3 pulis? Binaril pa rin, pinatay pa rin. Nakikiusap na bukas meron siyang exam. Bato, ikaw ang pumatay dyan. Kasama mo yung phone mo sa ICC na nakakulong ngayon. Nakasama mo yung mga kahudas mo sa Senado. Nakikiusap na po yung bata. Sir, maawa po kayo, hindi naman siya pala involved sa drugs. Napagkamalan lang. Meron siyang exam kinabukasan. Pero anong ginawa nila? Binawian ng buhay. Bakit Diyos kayo? Diyos ba kayo para bumawi kayo ng buhay na bigay ng Diyos? Sa salitang kanto, mga walang iya kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Wala tayong sakitan ng damdamin, wala tayong political color, wala tayong maging sa simbahan, wala. Dito lang tayo. Po, yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, hindi po akong galit. Pinagutos ng Jesus, huwag na kayong magalit. Bawal po magalit. Lalong bawal ang pumatay. 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Hindi po ba? Ako po yung kaibigan kaya si Brother Manny Bautista. Yan naman po si Bautista. Tama po ba o mali? pumunta pa kami sa ating isang artista pa ito. Tama na yung 2 artista sa Senado. Ay, hindi lang pala 2. Marami sila. Sige po, God bless us all po. Malagi po kayong manalangin kasi sa sitwasyon sa buhay natin ngayon, medyo mahirap. God bless us all po. Bye.